Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Kuya Linox and maraming salamat po doon sa mga new subscribers. Thank you. Ngayon guys, may mga nakuha tayong konting balita sa social media, no? Bibigay lang tayo ng konting reaction or comment, no? Unahin natin to guys, si Mr. Aquino D. Ito ata yung ano ni Pinoy, pamangkin ni Pinoy. Ang panawagan po natin, kapareho lang po ng ating mga kagalang-galang na senador na nagsasabi Galit na exclusive power ng Korte Suprema, exclusive power ng Senado yung impeachment. So sana matuloy po yung impeachment complete. Matuloy po yung impeachment proceedings. Yung sa Supreme Court, umaasa ba kayo 13-0 yung naging boto? You think kayang ma-reverse yun? Well, ang pagkakaintindi ko po sa mga hearing sa korte ay kapag merong bagong ebidensya na pinipresenta ay nagbabago naman talaga yung mga pasya ng ating mga hukom. So meron pong mga facts na hindi pinansin ng Korte Suprema o at least hindi nila binanggit ito sa kanilang naunang desisyon. Ito po yung mga nakapasuloob sa mga motion for reconsideration. So naniniwala po tayo na dahil talagang mga eksperto naman sa batas yung ating mga punong mahistrado, sana po itinggin nila yung motions for reconsideration. Ano ba yung danger kapag yung Senate court ay dismiss yung impeachment case? Well, ang punto po talaga ng impeachment, lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution, ay gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas na opisyales. Kapag lahat ng institusyon po natin ay tumaob, parang binaliktad nila yung naipanalo noong 1986, 1987 at ginawa nilang ulit parang naghahari-harian na lang bale yung mga matataas nating opisyal dahil naging sobrang kitid na yung daan para sa accountability na ang impeachment po. So sana ay ang panawagan po sa lahat ng institusyon natin, ipagtanggol nila yung diwa ng 87 Constitution, gawin nilang mas madali, gawin nilang mas accountable yung ating mga matataas na opisyalis, wag nilang baguhin, wag nilang labnawin yung proseso ng impeachment. So, Tuloy muna natin guys. Sinasabi niya kasi yung accountability na naman, na yung impeachment daw para sa accountability ng mga government official. Mr. Aquino D, siguro bata ka pa, nung nangyari yung kay Mr. Corona. Paki-check mo na lang kung ano yung nangyari kay Justice Corona, Na-impeach siya. Na-convict. And after some time, lumabas na yung mga ina-accuse sa kanya o yung mga accusation sa kanya is walang basehan or walang ebidensya. Pero na-convict siya. Hanggang sa nakamatayan niya na lang yung pangyayari, So yun ba yung sinasabi mo na ang impeachment is para sa accountability? Paki-check mo yung nangyari kay Justice Corona, Panahon niya nung tito mo. Okay? And then yung sa Senate naman, kung ano yung magiging desisyon nila bukas, sana igalang nyo din. Baka pagka hindi pumabor sa inyo yung desisyon, rarali-rali na naman kayo. Di ba? So, kung ano yung maging desisyon ng Senate, igalang nyo rin. Ano yan, yung Senate, hintayin na lang muna yung decision ng Supreme Court tungkol sa mga MR? Ganun ba yung inyong panawagan? Well, ang posisyon ko po ay sana kagaya ni na Senator Bam Aquino, ni na Senator Tito Soto, nasa Senado talaga yung sole power para duminig ng kaso. So sa tingin ko pwede po nilang pwede naman itong ituloy, Pero sa mga senador na nagsasabi na galangin na lang yung desisyon ng Korte Suprema, siguro ang sagot ko naman po ay hindi pa naman yung final. May dalawang grupo. Well, nauna po kami nung Biyernes, tapos yung House ay nag-file kahapon. Baka meron pa pong magpa-file sa today dahil today nga ang unbank ng Supreme Court. Antayin naman po sa mga may ganong reasoning na gusto nilang galangin yung Supreme Court, hindi pa final yung Supreme Court decision. So sana galangin din nila yung proseso, yung tamang legal process. May mensahe ka ba kay Justice Leonen na oponente nung decision?
Ayun po, tayo po ay naniniwala naman na eksperto talaga si Justice Leonen. Alam niya, nakasama po natin siya sa ibang mga laban. Malaki po yung naging contribution niya sa administrasyon ng tito ko nung panahon ng signing ng Framework Agreement of the Bangsamoro. Alam niya na mahalaga yung proseso pero mahalaga rin na madidig yung hiling ng taong bayan, yung hiling ng mga Moro nung panahon ng FAB, tsaka yung hiling ng yung hiling ng malawak na taong bayang Pilipino ngayon na dapat magkaroon talaga ng accountability. Na yun naman yung constant po mula yung hiling ng ating mga kapatid na Moro ay accountability para sa historical injustices na naranasan nila sa Mindanao. Yung hiling naman po natin ay accountability din para sa injustices na ginawa ni Sara Duterte, yung pagnanakaw niya, yung pagbanta niya ng karahasan at yung involvement pa niya sa mga extrajudicial killings nung siya ay mayor nung panahon ng kanyang tatay. Stop muna guys. Mr. Aquino D, una, walang accusation or case against BP tungkol sa pagnanakaw. Ang accusation sa kanya is yung maling paggamit ng confidential fund, yung 11 days, saka yung mga bogus recipient daw, puno, sila piatos. So, yun yung accusation, hindi pagnanakaw, hindi graft and corruption. So, linawin lang natin, And then, doon naman sa pagbabanta daw, yung threat, wala din siyang pagbabanta na ginawa. Ang sinabi ni BP, sa pagkakaalam ko at sa opinion ko, is parang act of vengeance. Paghihigante. Iba yung paghihigante sa pananakot or sa pagbabanta. Yun Magkaiba yun. Yung vengeance and threat. Doon naman sa EJK, wala namang case or evidence or witness na naglilink kay BP sa EJK. Wala. Kaya malabo tong sinasabi niya na yung sinasabi niya against BP, na papanagutin daw. Yung sinasabi nilang accountability, yung sinite ko na example kay Justice Corona. Balikan niyo yun, Mr. D. Panahon nyo nung tito mo Tingnan mo kung ano yung naging proseso ng impeachment, na convict si Justice Corona, and then later on, napawalang sala siya. Naglabas, after the review nung case niya is naglabas ng resulta na wala siyang kasalanan. Nasan yung accountability ron? Ibig sabihin, yung impeachment, hindi yan para sa accountability. Politika yan. Kasi kung accountability ang gusto nyo, bakit hindi nyo idemanda si BP? Hindi naman siya immune Wala siyang immunity. Pwede nyo siyang idemanda sa korte. Doon nyo siya papanagutin. Di ba? Bakit impeachment ang pinupush nyo? Kasi gusto nyo siyang mawala sa 2028 election. Dahil ang isang penalty sa impeachment is yung ibaban siya sa any position na tumakbo sa election. Yan ang dahilan. Huwag nyo nang lituhin yung mga tao or i-mind condition nyo na accountability. Hindi. Politika yan. Tingnan natin to guys. Itong mga nag-iiyakan, mga walang Hindi masyado yung Senado dun sa nilang inaasahang aksyon kasi para silang babiyahe ng jeep, hindi pa puno, gusto nilang umarangkada. At pag umarangkada sila, ang mangyari, ang may iwan, yung katotohanan, pananagutan, at yung katarungan. At ang nakalulungkot dito, may iwan doon sa biyahe na yan ng taong bayan. Isang araw matapos ihain ng Kamara sa Supreme Court ang motion for taong bayan na naman. Sino ba ito? Nakalimutan kong pangalan Mister,
32 million po ang bumoto dyan, ano? Kaya, huwag niyong sasabihin yung taong bayan. Konsiderasyon nito, kaugnay ng ruling sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, may panawagan naman ng ilang kongresista sa Senado. Ito ay ang huwag madaliin ang pagdidesisyon. Bukas, araw ng Miyerkules, August 6, nakatakdang talakayin ng Senado ang issue ng impeachment. Kasunod ito ng ruling ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment na iniendorso ng Kamara. Walang Ayon sa kamatayan ilang ng kongresista, taong bayan ang talo sa agarang pagsantabi ng kaso. Sa dulo, ang mahalaga dito dapat marinig ng taong bayan yung dalawang panig at magkaroon ng fair day in court. Kasi nga, pag nangyari yung dismiss na yan na hindi pa final ang process sa Korte Suprema, talo na naman ang taong bayan. The impeachment case is dismissed, then we have practically, it's to the country's loss. Kasi ibig sabihin nun, never natin malalaman at never masasagot ang mga katanungan matagal na nating hinihingi. Katulad ng kung ginamit ba ng tama ang confidential funds, may pananagutan ba ang Vice President tungkol sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker ng House. Ayun, no, Mr. Aquino D. Ito, sinasabi niya, no, na ang gusto daw mapatunayan is kung tama yung paggamit doon sa confidential fund. Iba yung ninakaw doon sa paggamit ng pera. No? Iba yung ninakaw yung pera or doon sa paggamit. So, yan So, walang pagnanakaw. At gaya ng panawagan ng ilang individual kabilang na Senador Kiko Pangilinan, binigyang diin ng isang kongresista na mahalagang makapagsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay ng issue. I think the only response to that would be an oral arguments in court na pwedeng mabigyan ng pagkakataon yung mga partido to explain ano talaga ang totoong facts doon sa issue. So tingin ko mahalaga na magkaroon ng ganyang opportunities. Giit naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro, isang House prosecutor, kailangan maging maingat sa pagresolba ang Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara, lalo na't isa itong landmark case sa impeachment proceedings, kaya nararapat lang bigyan ng lahat ng partido ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang posisyon. Samantala, welcome naman sa isa pang House prosecutor, si Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang panawagan sa Korte Suprema na maglabas ng status quo anti-order at magsagawa ng oral arguments. Punta naman natin, guys, itong kay Tito Sen, no? Mangyayari itong Ayun. the impeachment of ERAP and the impeachment of Justice Corona becomes null and void. Magiging null and void based on the Supreme Court decision because this decision binubura yung option 3 in the Constitution as far as the impeachment is concerned. And what worries me is that if this happens, wala na may impeach. Why was option 3 placed in the Constitution? Ask the constitutionalists. Ask them why they placed it there. Because it has to have, the impeachment has to have something like that. It's not a shortcut, but what we call in basketball, pass break. Why? Why is the reason for this? What if the president is selling us to China? You cannot impeach him right away. You must remove him from office right away. If somebody is committing a grave abuse of discretion or grave sin or criminal offense, you cannot remove him right away. You will have to go under the due process. That is the reason for the third option na 1/3 lang ng Congress ay pwede na. But Senator, that is not hindi sa atin yan, nasa ibang mga bansa ganun din because you need that to preserve. Sinasabi ni Tito Sen, guys, na parang tinanggal daw ng Supreme Court yung pangatlong pamamaraan ng impeachment, yung 1/3 voting. Sa pananaw ko, no, hindi naman tinanggal eh. Ang kino-complain or
ang issue ng Supreme Court is yung first 3 impeachment na hindi inaksyonan. Yung pang-4, sumunod sila doon sa 1/3 requirement, and then pag nakakuha ng 1/3, directly endorsed na sa Senate. Walang problema doon eh. Ang sinasabi, Tito Sen, yung first 3 impeachment na doon nagkaroon ng problema. And yung sinasabi niya pa na yung daw yung 1/3 voting, yung pamamaraan na yon, kaya daw yun inilagay is para daw madalian na tanggalin ang isang government official, ano? Let's say ang sinample niya yung halimbawa binebenta na sa China yung Pilipinas or naka-commit ng mga yung matinding kasalanan sa bayan, ano? Dapat daw immediately tanggalin. Kapag ikaw, halimbawa, ang isang opisyal, ano, na let's say sabihin natin na meron siyang ginagawa na hindi maganda or nagtataksil siya sa bayan, ano? Unang-una dapat mong patunayan yan eh. So, dadaan ka pa rin sa proseso, sa due process. Hindi mo pwedeng sabihin agad na itong opisyal na to, tanggalin niyo yan. Kasi binebenta niya ang Pilipinas sa China. Igagather mo muna yung evidence para patunayan mo na totoo yung ina-accuse mo sa kanya. Di ba? Tapos, hihingin mo yung side niya. Yun yung due process. Yung sinasabi nilang Bill of Rights. Ito, Sen. Yun yung nakita ng Supreme Court na hindi ibinigay kay BP Sara. Di ba? Yung kanyang karapatan. Kahit na sabihin mo na may malaking pagkakamali siya na nagawa at kailangan na siyang tanggalin, kailangan pa ring dumaan sa proseso. Hindi pa pwede yung basta-basta na lang na bigla mo na lang ipapatanggal ng walang matibay na ebidensya, di ba? So, tingnan naman natin ito, guys. Itong Pasok na balita, pinagkokomento ng Korte Suprema si Vice Presidente Sara Duterte for reconsideration. Korte Forward Suprema na at ni natin, Radio guys. Patrol, Steve Yun at iba pa para magkomento kaugnay ng inihaing motion for reconsideration sa pagtanggap ng abiso. Korte Suprema hatid ni Radio Patrol, Steve. Yes, Tony, binigyan lamang ng hanggang 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso sina Vice President Sara Duterte, Attorney Israel Torion at iba pa para magkomento kaugnay ng inihaing motion for reconsideration ng Kamara na humihiling na baliktarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura. ito guys, yung pinasasagot na yung kampo ni BP. Tsaka si Attorney Torion, ano? Pinasasagot sila dun sa motion for reconsideration. Sa ikapat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi pa nila aksyonan at nakabigbing pa rin ang hiwalay na motion for reconsideration na inihain ni na Representative Percival Sindanya at iba pa na layong makisalig bilang partido sa kaso. Samantala, naghain ng consolidated motion to intervene out motion for reconsideration ang One Sambayan Coalition para hilingin sa Korte Suprema na maglabas ng status quo anti-order na nag-uutos sa Senado na huwag munang magsagawa ng anumang hakbang gaya ng pagbabasura sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte habang dinidinig pa ng Korte ang inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives. Umaasa si Attorney Howard Calleja, convener ng One Sambayan Coalition, na hindi mauuwi sa pagiging moot and academic o mawawala ng saysay ang kanilang hiling sa Korte sakaling ibasura man ng Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa botohan at debate ng mga senador bukas. Hindi ko
milagro na magbaliktad ang Supreme Court. Marami na pong rinipaso, rinivisit, binaliktad at binago ng mga dating mga desisyon. Hindi pa ho final ang kaso, pending pa ho ang kaso. So, yun guys, yung mga napanood natin, simula dun kay Mr. Aquino D hanggang dito, puro pro-impeachment. Ngayon naman, panoorin natin guys, si Mayor Baste. Laban sa administrasyon. Lahat daw na ginagawa nito ngayon, pagpapabango lang para sa 2028 elections. Narito ang agenda report ni Francis Folge. Bago pa umere ang podcast ni PBBM nitong Lunes ng gabi, una nang bumanat si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang YouTube channel. Pinuna niya ang ika-4 na sona ng Pangulo. Matagal ko na sinasabi yan. Simula pa lang ng itong nagpa-podcast tayo na masyadong focused sila on the 2028 elections. Tapos lahat ng movements ng administration are, inaano nila pinopoliticize nila lahat ng ginagawa nila to solidify their bid for the 2028 elections. Kaya yung functions ng government compromised. May hirit din si Baste sa mga congressman na dumalo sa SONA. Di ba nakinig yung mga yun? Basta every time pumalakpak yung mga congressman, pasalamat sila, si BBM talaga yung presidente ngayon. Kasi wala busog kami Hindi talaga nakinig. Madali lahat Basta luhod lang kami dyan, meron na kaming budget. Pati ang panonood ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ng sabong sa cellphone habang nasa sesyon ng Kamara, di nakalusot. Hayaan na natin yan. Yan yung ito nga yung klaseng gobyerno na meron tayo ngayon. May sundot din si Baste sa patama ni PBBM na mahiya naman kayo sa mga kumita umano sa DPWH flood control projects. Nagawa ba talaga ito ng gobyerno na ito? Mahirap isipin ba? Mahirap isipin. It's in front of the nation. They're doing this in front of every Filipino. On broad daylight, Mayor. Yeah, yung mga congressman naman, palakpak kami because who's going to take the blame? The president. Diba? And the president is so shameless, so wala rin. They were very proud. All very proud. Sa 20th Congress naman, masaya si Baste sa Blue Ribbon Committee chairmanship ng kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta. Tingin din niya, may laglagan na sa Senado sa pagitan ni Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Tingin ko, si Bam at si Kiko kasi pwede sila maging running mates for the 2028 election kasi Aquino si Bam Si Risa Ontiveros kasi nag-express kaagad siya na ready siya maging president. And pareha silang LP, di ba? Sa mga eksena sa House of Representatives naman, pera lang talaga yung pinag-aawayan ng mga yan. It's either pera or policies that can favor their, businesses. Hindi rin daw bilib si Baste sa murang bigas program ni PBBM. Dagdag niya, wala naman umanong pinagsisilbihan ng Pangulo, kundi ang mga political dynasty at mga oligarko. Yun guys. Grabe, ang daming kalaban guys ng mga Duterte. Oligarchs, dilawan, pulawan, pinklawan, mainstream media, yung iba pang mga dating nanungkulan din nung panahon ng mga dilawan, ang dami nun. Grabe guys, ang daming kalaban ng mga Duterte. So, suportahan natin sila, no? Kasi alam ko naniniwala ako na yung ginawa ng Duterte ni PRRD dati, para sa akin yun yung magandang administrasyon. So, dapat hindi sila mawala sa political arena. Okay guys, hanggang dito na lang. No? So, please like,
share, or hindi, wag nyo nang i-share. Subscribe na lang, guys. Yun, no? Subscribe, guys, ha? Okay, guys. Bye-bye. Thank you. And God bless. This is Kuya Lino.